Hello mga kagayam, isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat, love and light. So ngayong araw na ito, ang gagawin kong food mix para sa aking mga alagang ibon, ang pinaka main na ingredient ay Chinese cabbage. So sabi ko nga nun sa nakaraang vlog ko, dati ang pinapakain ko sa isang magpares, isang ganto. At hindi nila nauubos, maski rin yung mga batang ibon, 2 piraso lang nito hindi nila nauubos. So natitira itong matigas na portion na ito at nilalaro nila. Although okay naman na ipakain ito ng buo sa kanila kasi sa may laruan din sila. Ang nagiging kaso nga lang doon sayang. Okay? At pag hindi panahon ng Chinese cabbage, may kamahalan. Naubos na yung choy sam o kaya yung may isa pang pwedeng ipakain, yung mustasa. Maliliit pa lang yung tanim namin ni Kuya Marcos, kaya Chinese cabbage na lang muna ang replacement at okay naman ito. So ilalagay ko na lang dito sa screen yung nutritional facts about dito sa Chinese cabbage na kailangan ng ating mga alagang ibon. So ipe-prepare ko na ngayon yung kanilang pagkain at nag-iingay na sila doon. Okay? Sa ganitong paraan ko ipine-prepara ang mga pagkain nilang gulay mga gayam. Hinuhugasan ko muna ito, makasigurado ako na malinis. Pagkatapos na mahugasan ay tinatadtad ko naman ito ng pino para madali nila itong makain at para maihalong mabuti sa mga dry na pagkain. Kung malalaking ibon naman na yung mga inaalagaan mo ay hindi na siguro kailangan tadtadin pa ng ganitong kapino. Gaya nga nung nabanggit ko kanina, mas magandang tadtadin ang pagkain na gulay para maiwasan ang maraming wastage. Sayang naman kasi kung hindi nila makakain at matatapon lang ang mga ito. Siya nga pala, 50 ang per kilo ngayon ng Chinese cabbage dito sa amin. Kaya yung isang buo na nabili ko ay matagal na rin nila itong mauubos. Iniligay ko na dito sa screen yung mga nutritional facts na kinakailangan ng mga alaga nating ibon para balanse ang kanilang diet. Nakuha ko naman ang mga information facts na ito tungkol dito sa Chinese cabbage sa USDA ng National Nutrients Database. At ito nga ang mga datos ng vitamina, minerals, phytonutrients na tinataglay ng Chinese cabbage na ayon sa USDA, ang 100 gramo ng Chinese o Napa cabbage ay inilahad nila dito sa table na ito kung ilang porsyento ang taglay nitong vitamina at mineral. Out of my curiosity mga gagayam, tinimbang ko ang 4 na piraso ng dahon at nakakuha ako dito ng 120 gramo. Pero depende pa din kung gaano kadami ang inaalagaan mong ibon. Konting paalaala lang mga gagayam, hindi po ako eksperto sa larangan ng pag-iibon. Happy to share lang ako na maipakita sa inyo itong nutritious food mix na ginagawa ko. Malay mo, maidagdag mo din itong recipe na ito sa dieta ng mga ibon mo. Ito naman ang listahan ng food mix na ito. Tantiameter na lang ang ginawa ko dahil ang mga dry mix na gaya ng Chick Booster, Bio One, Successor at Birdseed ay nakakatulong ito para mabawasan ang moisture content ng cabbage. Ang isang takal na dami ng ipinapakain ko sa bawat magpares ay nauubos nila ito bago magtanghali. Sakto lang ba para maiwasan ang pagkasira ng mga table foods na ito sa lalagyan. At pagdating naman ng hapon, approximately mga alas 4 ay pinapakain ko ulit sila ng purong birdseed lang. Pero sa pagkakataong ito, kalahati lang ng takalan ang dami ng patuka sa bawat magpares ang ibinibigay ko. Ito ang rutina ng dieta ng mga alaga kong ibon. Sa umaga ay gulay na may halong feeds at sa hapon naman ay purong birdseed. Sa ganitong paraan, nababalanse ko ang kanilang pagdieta. Mag-comment ka lang sa comment section gayem para ma-share mo naman kung ano yung mga pinapakain mong patuka sa alaga mong ibon. Para kahit papaano ay magkapalitan naman tayo ng impormasyon. Salamat naman gayem sa panonood mo. Sana naging makabuluhan para sa iyo ang info na ito. At kung bago ka pa lang dito sa aming channel, i-share mo na ito agad, like at mag-subscribe
huwag mo na ring ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na videos. Hanggang sa muli, paalam!